Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin, O Panginoong Diyos na buhay. Sa unang biyaya na ipinagkakaloob mo po sa amin, na kami muling magising sa panibagong araw, na kung saan binibigyan mo kami ng magkakataong magbalik loob sa iyo, maglingkod. Ito pa rin ang aming misyon at mapalaganap ang iyong mabuting balita. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng social media ay may pararating ang mensahe ng iyong mabuting balita na magsisilbing pagkain naming spiritual. Yes, Lord, sinabi mo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Kami maraming mga pagsubok na hinaharap, ngunit maraming salamat pero sa Diyos kaming lalapitan upang mabigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Ngunit bago kami magpatuloy, hayaan mong lumapit kami sa iyo na may kababahang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Ang sa langit, patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan. Patid namin na may naisip, may nasat, may nakilos kami na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Linis mo po ang aming puso ngayon upang sa ganoon ang Espiritu mo at ang Espiritu namin magkaroon ng pagkakaisa. Upang sa ganoon, masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. At mula sa iyong mga salita, yan ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Sa pagkaalipin namin, sa aming mga kahinaan, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Nawa sa oras na ito, ay mabusog mo kami at mapagaling ang aming spiritual illness. Upang sa gano'n maalala namin ang totoong kabuluhan ng buhay at yun ang paghahanda sa isang buhay na ganap at kasaya-saya kasama ka. Lord, ang iyong salita ang magbibigay buhay sa amin hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Nawa maintindihan namin, maunawaan namin ang kahalagahan ng isang Diyos sa aming buhay. Yes, Lord, magulo ang mundo, busy ang mundo, ngunit sana sa katahimikan ng sulok ng aming puso ay makita namin at marinig ang iyong tinig na kung saan nangungusap sa amin na anak, mahal kita, na anak, magbalik loob ka na hanggat si Kristo ay hindi pa muling nagbabalik. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga susunod pang minuto. Ikaw maitaas at pabigyan ng kalugaran sa Facebook Live nito. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila,
Ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat pangalan na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, si kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos at ang wika, kunin mo na Panginoon ang inyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para pa rin tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Aser. Fanuela mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras din yon at nagpasalamat sa Diyos. Salita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita araw-araw through social media, kamukha po ng Facebook Live. Nag-start po ito noong 2019 at salamat sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito na ginagamit ang Facebook Live para tayo po ay makarinig ng mabuting balita bilang pagkain spiritual natin. Hindi lang pagkain pisikal ang gustong ibigay sa atin ng Diyos, kundi pagkain spiritual. Amen. So, ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po kong Katoliko. At ang ating pong pagninilayan, bibigyan ng reflection, ay ang mabuting balita kahapon, February 2, 2026, Monday Gospel. So, ang pagbasa po natin ay mula kay San Lucas. Chapter 2, verses 22 to 40. Medyo mahaba siya, no? Pero bigyan na lang natin ng summary, no? Or senaryo sa ating isipan. Ang Panginoong Jesus po ay dinala sa templo. Kasi po, alam naman natin, ang mga magulang ni Jesus, si Maria at si Jose talagang maka-Diyos yan. Malapit talaga yan sa Diyos. At natural, gusto nilang palakihin si Jesus ng aral ng Diyos. Makalapit sa Diyos. Amen. Yun naman talaga dapat ang ginagawa ng mga magulang. Pinapalaki ang mga anak sa aral ng Diyos. Anong kabuluhan na nakatapos na yung anak mo ng attorney, ng doctor, or whatever it is, o naging senador pa siya ng bansa, o presidente pa siya ng Pilipinas, kung wala naman siyang karunungan mula sa Panginoon, or wisdom. Di po ba? Sa paningin ng Diyos, isang malaking, tawag dito yung mangmang yon, mangmang sa paningin ng Diyos kasi
pag tayo na may hinusgahan ng Diyos sa araw ng paghukom, hindi naman niya titingnan yung transcript of records natin. Hindi naman niya titingnan, tapos nito, anong trabaho nito, diba? Talaga. Kaya dapat talaga, yun ang utos ng Diyos. Lakhin, ang anak, ang apo, pamangkin, sa mga bata sa aral ng Diyos. So, paano tayo makakapagbigay ng pangangaral sa salita ng Diyos sa anak natin kung tayo mga magulang walang alam? Amen? So, ganun pinalaki ni Maria at ni Jose si Jesus. Ngayon, dumating po yung araw ng paglilinis. Kasi po, ayon sa kautusan ni Moises, ng mga panahon na yon, ay kailangan dalhin si Jesus sa templo sapagkat ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At kailangan silang maghandog ng mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. So, meron silang sinusunod na batas noon eh. So, sa loob ng templo, meron po isang tao doon na ang pangalan ay Simeon. Itong si Simeon, ito'y talagang matapat at malapit sa Diyos. So, naghihintay na lang siya ng katubusan ng Israel, na kung saan talagang sumasa kanya yung Espiritu Santo, no? Na nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yung Mesiyas. So, sino ba yung Mesiyas? Ang Panginoon Jesucristo. So, sa patnubay ng Espiritu Santo, pumasok sa templo yung mag-asawa, dala-dala nila si Baby Jesus, at sinunod nila kung ano yung tradisyon o hinihingi ng kautusan. At si Simeon, nakita niya ito at nagpuri siya sa Panginoon. Hindi ba? At ano yung pagpupuri ni Simeon? Naku, pwede niyo na po akong kunin Diyos. Pwede niyo nang kunin yung buhay ko. Kasi di ba kanina sinabi dito sa mabuting balita na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Nakita na niya. Kaya siya yung nagpuri, sabi niya, pwede niyo na po akong kunin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na ng aking mata ang tagapagligtas para sa buong nilikha. At ito'y magsisilbing liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay ng karangalan sa bayang Israel. So, masasabi natin na si Simeon talagang nagpuri siya, di ba? Alam mo yung pag masayang-masaya ka, talagang lumalabas sa iyo yung magagandang salita, nakikita sa mukha mo yung kasiyahan. At ang kasiyahan na ito, hindi lang naman basta kasiyahan. Ito yung tinatawag na kagalakan. Kaya nga nagpuri si Simeon eh. Kasi nakita niya na talagang, eto na eh, nasa harapan ko na, si Jesus, pwede na akong mamatay. So, namangha si Maria at si Jose dahil sa mga sinabi ni Simeon. Kaya ang ginawa ni Simeon, binasbasan niya yung sanggol na si Jesus at sinabi niya kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Amen. Kaya't masasabi natin, nung time din na yon, bukod kay Simeon, nandoon din si Ana. Si Ana naman, siya'y malapit din at talagang very love niya talaga si God. No? Biro mo, every day, nasa loob siya ng templo. Sino ba namang tao na 365 days, kung sa panahon natin ngayon, na every day, nasa simbahan. Usually, ang mga tao, tayong mga Katoliko, nadadako lang sa simbahan pag araw ng linggo. May mga tao pa nga nadadako lang sa simbahan pagka may namatay, may kinasal, nagdinong, nagninang. Diba? Pero itong babaeng ito ay araw-araw siyang nasa templo. Kasi nag-asawa siya, pero 7 taon lang sila nagsama nung asawa niya. Nabalo na siya. Tapos, ngayon, siya sabi dito sa mabuting balita, napakatanda na niya. 7 taon, ang edad dito sinabi. At ngayon, 84 na taon na siya. Just imagine, no? Nabalo siya na 7 years lang sila nagsama ng asawa niya. Tapos 84 years old na siya. Pakatanda na niya, no? Pero araw, hindi nga lang araw, pati gabi, sumasamba siya sa Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. So, nagpapasalamat siya sa Panginoon, no? Sapagkat, yun siya eh. May mga ganun kasing tao eh. Once na nakilala mo na yung Panginoon, pwede nga lang oras-oras sambahin mo ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan. So, dumating din ang time na nangyari na yon,
yung ginawa na ni Jose at Maria, yung sa kautusan, bumalik na sila sa bayan ng Nazareth, Galilea. At yung bata, sabi dun sa huling gospel, lumaking, marunong, malakas, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. O diba, sabi ko nga sa inyo, ang gusto ng Diyos, lumalaki ang ating mga anak ng malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. So, hindi lang yan basta marunong sa math, marunong sa English, mga subject, hindi na. Kundi yung wisdom, may karunungan. Malakas, hindi lang malakas physically, kundi malakas yung pananampalataya sa Diyos. At sabi nga, kalugod-lugod sa Diyos. Yung mga anak natin, kalugod-lugod ba yan sa Diyos? Diba ba? Yung mga pinaggagawa ba nila? Yung mga anak natin, kahit hindi natin nakikita, alam natin na naitanim natin sa kanilang isipan na, oy ha, kahit hindi kita nakikita, anong kung ginagawa mo, kung masama. Kasi, actually, correction na, kahit hindi ko nakikita yung ginagawa mo, anak, nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. Yun, kalugod-lugod yun sa Diyos. Ang paggawa ng mabuti, na ayon sa kalooban ng Diyos, yun ang kalugod-lugod sa Diyos. So, ano po natin bibigyan to ng reflection? No? Nakikita nyo sa screen salitang huling hininga. Last breath. So, kailan ba yun? Kailan ba mangyayari sa atin yung huling hininga? Parang ayaw natin isipin na, baka mamaya, huling hininga ko na to. Kasi di ba may mga tao na naghihingalo? Ako, dati yung natatanda ako nung maliit ako, nakakita ko ng taong naghihingalo. Yung tiyuhin ko, naghihingalo siya. Talagang hinahabol niya talaga yung, gano'n pala naghihingalo, talagang hinahabol niya, hininga niya, gano'n siya ng gano'n. Tapos hihintayin na lang talaga yung huling paghinga niya. Yun na yung huling hininga. So sa atin, hindi masabi yan eh. Maliban na lang siguro kung sasadyain na, di ba? Na magkaroon ng huling hininga kung sasaktan natin sarili. Pero, yun nga yung sinasabing kamatayan natin, hindi natin masabi yung kailan. Hindi naman natin maipagmalaki sa Diyos na, ay Lord, bata pa ako, may pangarap sa buhay, di ko pala papatapos yung mga anak ko, may pangarap pa ako, wag mo muna kunin yung huling hininga. Although, di ba, tayo hiningahan ng Diyos sa pangkanyang espiritu, no? Kaya tayo nagkaroon ng buhay, no? Nung nilikha ang tao. So, kasi dito sa mabuting balita, sinabi kay Simeon na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita si Jesus na tagapagligtas. Pero nung nakita na niya si Jesus, anong sabi niya? Pwede na akong kunin, Lord. Pwede na, anytime. Kasi nakita ko ng tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin sa atin, still ng mabuting balita, na bago dumating yung ating huling hininga o kamatayan, nakita na ba natin ang Diyos sa buhay natin? Nakita na ba natin si Jesus sa buhay natin? Natin na physical aspect, at yung encounter natin kay Kristo in a spiritual way. Kailangan meron tayong experience kay Kristo eh. Kasi sabi nga, di ba, doon sa Beatitude or doon sa Sermon sa Bundok, paano ba natin makikita si Kristo? O paano natin makikita ang Diyos? Makikita lang natin ang Diyos kapag meron tayong malinis na puso. Makinig ang may pandinig. Makikita lang natin ang presensya ng Diyos, ang karakter ng Diyos, ang mga ginagawang himala ng Diyos sa buhay natin kapag malinis ang ating puso. Pangako niya, sabi nga niya, mapalad. Yan ang gospel nung Sunday. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya tayo, kamukha ni Simeon, eto na alam na natin ang nangyari, naganap na ang Old Testament, ang New Testament, nasa last part na tayo ng Bible, which is Revelation. Naghintay na lang tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Ang tanong, nakita na ba na talaga natin ang Diyos? Kilala na ba talaga natin ang Diyos? Mahirap kasing makita ang Diyos kung wala naman tayong komunikasyon sa Diyos, hindi tayo nagdadasal. Mahirap makilala ang Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Bible o hindi tayo nakikinig. Kasi yung pakikinig at nagbabasa ng Bible, yun yung way ni Lord magpakilala sa atin, makipag-usap sa atin, para masunod natin yung kanyang kalooban. So, hindi natin talaga makikita ang Panginoon kung walang mga ganon. Kasi communication yun two-way communication yun Kung baga sa tao,
Pinapangaralan mo yung anak mo, nagtatrabaho ka for them, meron kang communication to them, check nyo sila sa cellphone, kamusta ka, saan ka na anak. That's communication and that's love. What about yung God natin? Ganun ba tayo? Meron ba tayong time to pray? Time to talk to God? Time na mag-talk si God sa atin through His words? Amen. So, kung hindi pa tayo ganun, baka abutan tayo ng huling hininga, hindi pa natin nakikita ang Panginoon sa ating buhay. Kasi, okay, example for me, no? Nakilala ko ang Panginoon 2003. Tagal-tagal na niya. 2025 na ngayon. At napakaraming struggle na nangyari. Kasi pag lumapit ka sa Panginoon, hindi naman yung better process eh. The more na lumalapit ka sa Diyos, the more na maraming pagsubok, tukso, ang dami. Lahat yan pagkadaanan. Kasi diyan tayo patitibayan. Sabi nga, ang ginto, di ba, inaano sa apoy ng pagsubok para malaman kung talagang totoo. Amen. So, kailangan nating ma-encounter si Kristo sa buhay natin. Paano? Hintayin pa ba natin magkasakit tayo? Hintayin pa ba natin mabaldado tayo? Hintayin pa ba natin mawala yung mga bagay na pinapahalaga natin sa mundo bago natin makita si Kristo? Hindi pa. Sabi ko nga kanina sa prayer na ang unang blessing ni God ay yung magising tayo sa panibagong umaga. Pag nagigising tayo sa panibagong umaga, di ba, minsan ang tendency natin humihikab. Nararamdaman natin bawat paghinga natin. At ang bawat paghinga natin, galing sa Diyos, biyaya ng Panginoon. Maraming tao na kailangan pang bumili ng oxygen para makahinga ng maayos. Tayo, nakakahinga tayo ng maayos, no? Kahit polluted na yung hangin natin. It's a blessing. Kaya lang, ang gusto ng mabuting balita is, yun nga, maging preparado tayo anytime. Hindi ba natin maabutan ang muling pagbabalik ni Kristo? Yung kamatayan naman natin, hindi natin masabi. Merong iba dyan, nag-iingat sa pagdadrive ng motor, hindi niya alam, yung truck pa lang nasa likod niya, nasira ng brake, nabangga siya. Merong iba naman dyan, kamukha ng beauty queen, no? Nabalita, no? Naliligo lang sa ilog. May bumagsak na bato, nadaan siya, tinamaan sa ulo, patay. Hindi natin alam, no? Minsan nga, nauuna pa yung anak sa magulang na mamatay, eh. So, dapat pinaghahandaan yung huling hininga. Kasi yung huling hininga, doon tayo pwedeng humingi ng kapatawaran, doon tayo pwedeng maghanda, bago dumating nyo sa ating talagang totoong buhay. Which is yung buhay na walang hanggan. Or buhay na walang katapusang parusa. Yung buhay naman natin dito, sandali lang naman ito eh. Napakabilis ng panahon. At tayo ay nakiki-apartment lang sa mundo. Lahat ng meron tayo, talent, skills, money, material things, even ang buhay natin, katiwala. Hinihiram. Temporary. Siguro nga kung pwede lang lagyan ng label ang lahat na nakikita natin. Cellphone, temporary. Bahay, temporary. Sasakyan, temporary. Trabaho, buhay natin. Mararemind tayo na, nga no, wanan ko naman lahat to eh. Ang tanong, nakita ko na ba? Ang Panginoon. Amen. Kasi kailangan araw-araw tayong merong communication sa Kanya. May bonding tayo sa Diyos. Kung meron tayong mahal na tao di sa mundo, mas mamahalin natin ang Panginoon. Kasi yun ang pinanggalingan ng mga tao minamahal natin. Kaya kinakailangan sa huling hininga natin, makikita ng Panginoon, oops, kukunin ko na, ilang hinga na lang. 3 hininga na lang, putol na, patapos na ang buhay. Hindi tayo natatakot sa kamatayan. Yun ang punto rin eh. Yung hindi tayo takot mamatay. Na anytime, sige Lord, kunin mo ko. Okay na. Okay na kasi nakita na kita. Natanggap na kita. Pagbalik loob na ako sa'yo, nakapaglingkod na ako sa'yo. Ikaw nang bahala sa akin. Amen. Maraming tao natatakot sa kamatayan. Natatakot sa mga pagsubok. Natatakot ng matayan. Why? Kasi hindi pa talaga nakita sa kanilang puso ang Panginoon. At sabi dito sa mabuting balita is yung liwanag. Sino ba ang liwanag? Si Kristo. Hindi ba napakahalaga ng liwanag na yan? Bakit marami nagtatago sa dilim? Kasi ayaw mahayag ang kanilang mga kasalanan, kaya nagtatago sa dilim. Samantala sa isang kwarto, kung meron kang flashlight, kung meron kang kandila, di ba nagliliwanagan yung buong kwarto? Yung liwanag nag-guide dyan.
para hindi ka mahulog, kung tatawid ka man sa daan, hindi ka masagasaan, hindi ka mabangga. At si Kristo ay liwanag. Siya yung Mesiyas, na alam na natin ngayon eh. Masyado na open book ang buhay ni Kristo eh. Kung baka sa test paper, eto na sagot eh. Kopyahin lang natin. Pero ayaw nating kopyahin. Bakit? Ayaw nating kopyahin ang buhay ni Kristo, ang gawain ni Kristo, ang pagmimisyon ni Kristo. Bakit? Kasi meron tayong human will. Yung free will natin, masyado na nating inaabuso na hindi na natin susunod ang God's will. Sabi nga, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman ito ay ang ating kaluluwa. Isa lang ang kaluluwa natin. Saan ito mapupunta? Minsan, naisip natin ang daming problema sa mundo. Yes, hindi lang sa mundo. Hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa kapitbahay, sa community, sa buong mundo. But the real problem sa mundong ito is yung spiritual battle na every hour ina-encounter natin. And that spiritual battle is nasa mind natin yan eh. Ang ating isipan, ang battleground ng Diablo. At ayaw ng Diablo na nakakarinig tayo ng gospel. Gusto ng Diablo, busy ka sa trabaho mo, busy ka sa pangarap mo, busy ka sa kung ano-anong mga bagay na kung tutusin, kung di naman tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magising, mabibusy ba tayo? Amen. May mission tayo sa buhay natin. At ang mission yun ay una, ibigin ng Diyos, buong puso, kaluluwa, lakas at isip. Yun nga, nagagawa ba natin yun? Kasi kung di natin nagagawa yun, talagang hindi natin mapaghahandaan yung ating huling hininga. Sana sa mabuting balita, maging katulad tayo ni Simeon. Na talagang with conviction, sinabi niya, pwede na Lord. Pwede mo na akong kunin anytime. So sa buhay ba natin ngayon, masasabi natin yon? Kahit maliit pa yung mga anak natin, kahit sabihin natin na kailangan pa nating mangarap, mag-abutin pa yung pangarap natin, masasabi ba natin na, sige Lord, anytime pwede mo na akong kunin. Kasi nakita na kita. Meron na akong relasyon sa iyo. Amen. At kamukha din ni Ana, na isa din propeta, na sinabi dito sa mabuting balita, yung talaga namang araw at gabi. Nananalangin, nag-aayuno. Na kahit biyuda na siya, nag-isa na siya sa buhay, sino ang kanyang love? Si God. Minsan tayo, naisip ba natin minsan nagkakaroon tayo ng broken relationship, sa kaibigan, sa asawa, sa magulang, nagkakaroon ng away-away, no? Pero sa totoo lang, ang totoong relasyon sa Diyos eh. Kasi mawala man yung mga yan, basta yung relasyon natin sa Diyos nandyan, madali natin makakaya at mauunawaan ng mga bagay na nangyayari. Yes, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin ma-explain. Bakit nangyari to? Hindi naman ako nagpabayang magulang. Bakit nagloko yung anak ko? Hindi naman ako nagpabayang asawa. Bakit ganito? Mga question na tanging Diyos lang ang makakasagot. Ang sa atin lang, ang tinuturo lang sa atin, carry our cross, matuto tayong i-deny kahit ang sarili natin, ang ating pamilya, para sa Diyos. Amen? So, sa buhay po natin ngayon, sa anong parte na ng buhay natin na nakita na natin ang presensya ng Diyos? Mahalaga yun. Mahalaga yun. Kasi, pagka sabi nga maglalaho ang lahat dito sa buong mundo, pero misa sa salita ng Diyos, hindi maglalaho. Huwag na natin hintayin yung pagkakataon na lahat tayo ay nakaharap sa araw ng paghuhukom, at saka pa lang natin sasabihin na, Lord, sorry ha, pwede magbabalik loob na ako sa'yo. Masyado lang tayong binibisi ng mundo. Kaya nawawalan tayo ng time doon sa totoong kahulugan ng ating buhay. Diba? Kasi ang talagang kahulugan ng buhay natin, yung tayo ay maging anak ng Diyos. Hindi ka tayo lahat ng Diyos, pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Sapagkat ang tinuturing na anak ng Diyos, yung talagang nakikipag-relasyon sa Kanya. Amen? Sa totoo lang, napakasarap mahalin ang Diyos. Kung naranasan nyo na magmahal ng tao, na talagang binigay nyo lahat, ay, katuldok lang yan. Kapag naranasan nyo at nakita nyo ang Diyos, ang Kanyang karakter, ang Kanyang pagmamahal, unexplainable. Masarap, napakasarap magmahal ng Diyos.
Kasi bibigay niya sa'yo yung kapayapaan, yung the fruit of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, self-control, kindness, goodness. Bibigay niya yung fruit of the Holy Spirit, yung wisdom, fear of God. Hindi ba? Marami yan eh. Yun yung mga gift at yung mga fruit of the Holy Spirit na hindi mabibili ng mundo. Maraming mayayaman dyan. Masyadong balisa. Maraming mga bodyguard to protect their properties, their life. Samantalang isa dyan, tira lang sa bahay kubo, pero may Diyos. Kahit bukas yung kanyang bintana, siya tatakot bakawan. Di ba? Hindi masamang maging mayaman. Ang mahirap lang talaga, yung sabi niya the love of money, na dino-Diyos na ng tao. Minsan, pinagpapalit ang Diyos dahil sa pera. Huwag mong ganun, no? Dapat, sigurista naman tayo mga tao, di ba? Sigurista tayo. Hindi pa namamatay, meron ng insurance plan, educational plan, retirement plan, di ba? Pati natin siguraduhin yung ating huling hininga, mababalik tayo sa ating Panginoon sa kaharian ng Diyos. But wala namang assurance na hindi po kayo pari ka, preacher ka, o naglilingkod ka sa Diyos, sa langit ka. Anong sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Hindi yaong lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Masarap maglingkod sa Panginoon. Pero sabi nga, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya kailangan, pananampalataya muna. Kung tayo ng faith kay God, mag-repent tayo, makipagrelasyon tayo, at yung mabubuting gawa, kusa na yan. Magbubunga. Huwag natin unahin ang gawa, Baka nang puro tayo tulong-tulong sa kapwa. Yung pala, kaya lang tayo tumutulong. Gusto natin maging sikat na politiko. Gusto natin makilala tayo sa lipunan. Hindi. Kailangan una muna ang relasyon sa Panginoon. Upang sa ganun, wala nang takot. Ang gusto lang naman ni Lord na magkaroon tayo ng takot is fear of God. Pero yung takot mamatay, takot mawala ng pera, takot ganito, takot ganyan, wala na yan. Wala na yan. Diba tipo nga, ito yung mga nakaraang gospel, diba? Si Jesus ay nasa bangka ng buhay natin. Na kahit anong bagyo, unos, angas, mga problema ang sumalpok sa bangka ng buhay natin. Sabi ko si Kristo, ba't ako matatakot? Kasama natin ng Diyos. Kapag Diyos ay sa atin, sino ang laban sa atin? Amen. Na kapag tayo ay nasa Panginoon, at peace. Diba at peace talaga? May problema, pero hindi mo na tinitingnan. Kasi pag may problema, pag nakafocus ka doon, malaking problema eh. Pero pag may pagsubok, hanapan mo agad ang solusyon according to God's Word. Yun na yun eh. Susolusyonan ko to according to God's Word. Hindi according sa gusto ko, sa makapagbibigay sa akin ng pleasure, according sa naninanais. Hindi. Kapag tayo ay nasa Panginoon, makikita natin ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Kapag lagi natin nakikita, Lord, gusto ko to, Lord, gusto ko mag-abroad, gusto ko magkaroon ng maraming pera, gusto ko maraming ganito. Pero Lord, kung ayaw mo, kung mapapalayo ako sa'yo, kung mapapasama ako, let your will be done. Isa yan sa pinakamagandang binitiwan ni Kristo nung siya'y nabubuhay. Na alam niya na malapit na siyang dakpin, parusahan, ipako sa krus. Diba? Pawis nga siya ng dugo eh. Nagsalo na yung dugo niya, tsaka yung pawis niya eh. Diba nakakatakot yun? Nakasalanan, pero papako sa krus. Pinakamatinding parusa ng panahon na yun. Pero sabi ng Panginoong Jesus, let your will be done. Kasi kahit kailan hindi magkakamali ang will ni Lord. Kailangan lang talaga tayo, sumunod. Di ba kasi, we are servant. We should be servant of God. Actually, hindi na nga servant ang turing sa atin ni Kristo. Kaibigan na nga eh. Andiyan na lahat, nakahain na. Nasa sa atin na lang yan. Huwag tayong palibang sa mundo. Lalo na kung senior citizen na tayo, dapat habang tumatanda tayo, pabawas yung kaaway natin, no? At habang nagkakaedad tayo, tapos mas nagmamature yung ating
pananampalataya. Hindi tayo pwedeng maging yung matanda na nga tayo in age, pero yung pananampalataya natin, baby pa. Yung kailangan pang padidehin, mga liquid, hindi. Dapat solid na yung ating kinakain at yun yung sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. So, nawa, kamukha ni Simeon at ni Ana, si Simeon, handa na siyang mamatay kasi nga, tinanggap na niya ang tagapagligtas. Ganon din tayo, no? Hindi tayo natatakot sa kamatayan. Actually, more than do sa Ataol, sa Nicho, memorial plan na yan, ang mas pinaghahandaan, ang ating kaluluwa. Ganda-ganda nga ng kabaon mo, ganda-ganda ng musileo mo, yung pala sa impyerno pupunta, mahirap yun. Hindi ba? At kamukha din ni Ana na talagang buhay pa siya, nung siya ay nag-isa, anong nangyari? Hindi ba siya, araw at gabi i-devote niya. Kasi ang nakikita ko dito kay Ana, yung personality niya, okay, nag-asawa siya, nabalo siya, pero dinivote niya yung time niya sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Sometimes tayo, sa buhay mag-asawa, no? 2 tao na nagsama, ibang personality, syempre nagka-clash yan eh. Pero, minsan iisipin mo na hindi solusyon yung maghiwalay. Why? Lalo na kung kinasal sa simbahan na. Sapagkat sinabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, wag paghiwalay ng tao. It's just a matter na kung talagang dinicide mo na maghiwalay na kayong mag-asawa, just remain single father, single mother, and then devote your time to God. Yun eh. Kasi, hiwalay na nga kayo ng asawa mo, kukuha ka pa ng ibang personality na naman yan. Pag hindi kayo nagkasundo, break na naman. Diba? And it's a mortal sin. So, dapat tayo, kung wala tayong partner natin si God para makita natin siya. Diba? Kasi siya magbibigay ng lahat ng kailangan natin according to His will. Bilang minsan hindi natin ma-realize eh. Akala natin sa tao natin makikita yung kaligayahan, sa pera, sa mga material na bagay mo. Hanggat wala tayo sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng contentment sa buhay. Magkakaroon tayo ng contentment sa buhay at magkakaroon tayo ng grateful heart sa Diyos kapag nakita na natin Panginoon. At isa sa mga way pa dyan, be thankful. Laging magpasalamat sa Panginoon. May pagsubok man o wala, thank you Lord. Sa maliit na bagay, salamat Panginoon. Diba? At ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Should we always be in a positive? Positive tayo mag-isip. Although ang mundo natin, ibang-iba na, pero huwag natin kakalimutan na nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Ano man ang achievement na meron tayo, habag ng Diyos yan. Ang talent na meron tayo, habag pa rin ng Diyos yan. Walang-wala tayo. Sinirang tayong wala, mamamatay tayong walang madadala. So, kailangan na ang huling hininga natin, nakahanda tayo anytime. Kaya kailangan balik loob na tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Diyos, palaganap natin ng mabuting balita. At sa ganon, hindi tayo natatakot na mamatay dahil alam natin ang Diyos ang mag-iingat sa ating kaluluwa. Karoon po tayo ng closing prayer. Thank you, Lord, muli sa pag-aalala mo sa amin na paghandaan ang aming huling hininga na dapat sa mga oras na ito nakita ka na namin. Nakapasok namin sa aming buhay upang buhay pa kami ay nakakarasan namin ang kaharian ng Diyos sa aming puso. Lord, I pray sa mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin nagsusuko ng kanilang buhay, hindi pa rin pinapapasok ka sa buhay. Mababaw, napakababaw ng pagkilala sa Panginoon. This is the right time na isuko natin sa Panginoong ating buhay upang sa ganon, makilala natin siya ng gusto. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulo sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masasama,
Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, marami pong salamat. Muli ang napakinggan natin ay ang tinig ng Panginoon. At nawa, pakishare na lang po itong Monday Gospel sa inyong timeline bilang pagsunod sa ating mission o sa Great Commission na pagpapalaganap ng mabuting balita. At maya-maya lang po, isusunod na ang Tuesday Gospel. Ngayong araw na to, February 3. At nawa, magkaroon tayo ng interes sa pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ito ang totoong kayamanan natin dito sa mundo. Maraming pong salamat and to God be the glory.